dream come true. Ito ang pinakang matigas sa lahat ng nasa bucket list namin. Kaya tara, join kayo sa aming pag-explore sa pinakang huling probinsya sa katimugang bahagi ng Pilipinas. Gala tayo sa Tawi-Tawi. Ito ang ating sasakyan ngayon papunta sa pinakamalayong probinsya ng Pilipinas. Southwestern Philippines, Bonggao, Tawi-Tawi. Ito ang isa sa mga pangyayari na hindi namin inaasahan sa biyahe namin. Ang mapasakay sa sasakyan ng Navy na hindi na kami babalik pa ng Zamboanga. Diretso na po kaming Bonggao, Tawi-Tawi. Kepa, 16 hours. 16 hours daw ang babiyahin natin papuntang mula dito sa Holo, papunta sa Bonggao, Tawi-Tawi. So, siya yun? Siya yun? Hoy, dito ba dito siya ka? Sa daw, dito tayo kasama. Tingnan nyo, dito tayo ngayon sa Sulu. Kasama natin mga Navy. Siya yun, napapanood ko yung sabi ko, paano ba tayo makakapunta dyan sa isla na yan? Dito na kami sa Navy ship at panibagong matindi at malupit na experience na naman ito sa amin dahil kaya nga kuya, ikaw lang talaga nakita ko doon ganitong mga experience ay hindi po pangkaraniwang nadadanas ng lahat po ng karamihan sa atin. Kaya nagpapasalamat kami dito sa sa mga Navy na nakausap po namin dito. Napakababait po at kami po ay pinayagan po na makasakay dito para makadiretso na kami ng Tawi-Tawi kasi babalik pa kami ng Zamboanga para bago kami makabalik ng Tawi-Tawi. Pero ngayon nandito kami sa Sulu, diretso na po kami agad ng Bonggao. 16 hours daw po ang biyahe hanggang Bonggao. May mga ilang bawal lang ipakita dito sa part ng barko. Pag pinalis mo yan, nakapagpili na. Pwede pwedeng videohan? Boss, off-cam, bawal na? Okay lang. Oh. May laundry. Diba? May shower room. Tingnan nyo naman. Okay, ito, engine room. Sa baba. Oh? Tanong muna, off-cam. Oh, meron din silang parang kusina. Crew mess ba to tawagin? Oh, may cafe sa loob ng barko at may coffee maker pa. Mess hall. Tapos tingnan mo kusina nila. Oh. Parang Marumi pa ang galing ko. hindi, ayos yan. Oh. Ay, ikaw ba ang cook dito? Kasi sabi ka nagluluto eh. Oh, siya ang cook dito sa loob ng nitong vessel. BRP Batan. BRP Batan. Sakit tayo sa pangalawang palapag ng barko. Ay, ang lamig dito. Papakita sa atin ni Sir itong taas ng barko. Kaya makakita kami dito. Ito na ito. Nasa harap ko yung bawal lang ihagipin ng camera yung kanilang yung mga pinakang pilot house. So, ito lang ang angle na to. May mga nasunugan daw din pati kasi sa Bonggao. Yan, marami nasunugan kaya yan, may nag-added sila supplies. Tinatanggal na yung mga tali ng barko at palis na kami. 7:32 PM. Paalis na kami ngayon dito sa Holo, Sulu. Punta na kaming Bonggao, Tawi-Tawi. Punta kami sa aming kabina na ibinigay na napakakababait na mga Navy natin. Ito na ang pinakang inspiring at emosyonal na pakiramdam na bukang liwayway na naranasan ko sa buong buhay ko. Magandang umaga. Super beautiful morning dito sa BRP Batan. Katapat na namin ng isla ng Tawi-Tawi. Maya-maya lang, nasa ulan.
Masyadong malakas ang hangin kaya hindi nyo masyado marinig ang boses ko. Kaya i-voice over ko na lang. Sa mga oras na ito ay halos katapat na namin ang Bonggao Tawi-Tawi. At habang papalapit kami ng papalapit, mas lalo na kami talagang nagiging emosyonal. Yan yung kulay ng tubig na yan. Hindi pa po maaraw ha. Hindi maaraw. Pero tingnan yung kasol. Side na tawi-tawi na. Magandang talaga tayo. Alam nyo, yung pakiramdam ko dito, ito na siguro yung isa sa pinakamasarap na pakiramdam na naramdaman ko sa buong buhay ko. Dahil yung matagal na namin gustong mapuntahan, mapupuntahan na namin. Hindi po ito biro mapuntahan. Sa mahigit 12 taon kong pag-iikot-ikot dito sa Pilipinas, itong pinuntahan namin na ito ang masasabi kong pinakang mahirap puntahan. Sabi nga nila, napakalayo na, may banta pa ng panganib, pero wala akong nararamdamang ganon dito sa lugar na to. At ito na nga ang moment ng pagdating namin dito sa Bonggao Tawi-Tawi. At dahil dyan, maraming salamat sa Naval Force Western Mindanao sa pagdala nila sa amin dito. Sa Philippine Navy at sa BRP Bataan Team, maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan na nga, matapos ang napakahabang biyahe, nakaapak na ang mga gulong ng aming sasakyan dito sa kalupaan ng Bonggao Tawi-Tawi. Yang mga nakikita nyo na mga yan nga pala ang tulong na ipinadala ng ating gobyerno para sa mga kababayan natin na sunugan dito sa Bonggao. Yan ang dahilan kung bakit naglayag at tumungo ang isa sa mga barko ng ating Philippine Navy patungo dito sa Bonggao. Ang maihatid ang tulong ng ating gobyerno para sa ating mga kababayan na nangangailangan. Ito ang bumungad sa amin pagkadating pa lang namin ng Tawi-Tawi dahil nung punta namin dito nagkataon na ipinagdiriwang ang 50th Kamahardikaan Sin Tawi-Tawi. Yung mga kagaya nito ang nagpaganda palalo nitong biyahe namin na ito dahil halos lahat sa mga lugar na pinuntahan namin merong mga ipinagdiriwang na kanya-kanyang mga okasyon nitong mga season na to. Kaya yan kagagaling pa lang namin sa biyahe mula sa dagat at ngayon pahipahinga lang muna at sisimulan na natin libutin ang Tawi-Tawi. Let's go! Pwede ka na. Galing na ako sa dito. Sa Tungtubig, sa Bata-Bata. Marami dito yung sa, punta kayo sa ano ba yun? Yung sa bilog na ano. Yan, lipa. Sabi ko kayo na, mamaya, punta tayo na paggabi. Maganda yan paggabi. Si Maylay. Dito tayo ngayon sa sa tabi na parang pang boulevard nila dito. Tama bang kakay, may mga design
sa inyong mga bangka niya, may mga palamutin. Kasi Kamardi ka dito, parang fiesta ba o festival dito sa Tawi-Tawi. Ngayon, bili tayo muna ng mga dried fish dito. Pusit, langgit. Sige, kayo may camera eh. Kasi makakaliwagan. Diba ng mga ano dito? Ano to? Parang stingray. Dried stingray. 200 yung ganito. Magkano daw? 400 daw. Isang kilo na... Dito yung pencil na pusit. Yung pinsel, 700 na lang. Dito yung tatlong buhok. Wag na. Bigyan mo 600 na lang. Ito, saka ito isa. Hindi ka bibigyan. May Gusto mo lang mabilin mo. 300, may 350. Sige. Ito, saka isang tanggit. Isang dangkit, nagbuso-buso mo na. Paano mo ito? Yeah. Ano, mga 23 ano? Yan ang municipality ng Bungaw. Welcome to municipality of Bungaw. Yan. Yan na yan. Ando, ilang days lang ako. Hindi na naman ako sa Bungaw. Halik ko tayo. Yan, halik ko. Dito, side mo. Yan. Meron sa taas? Nakahabol pa? Diesel dito sa Tawi-Tawi, 55 pesos. At yung kulay niya, same lang ng kulay ng gasolina dito. Yan ang kulay ng gasoline dito sa Tawi-Tawi. Parehas ng diesel. At ang litro ng gasolina dito, 50 pesos. Tapos, ang diesel, 55. Mas mahal naman piso pag diesel. Ito po ang pagkakaiba kumpara sa mainland. Kaya sa Mindanao, na nasa 70. Hindi, sa wifi, nagbayad na kamo. Wifi. Hagdan ito, paakyat mga guys. Napasabak ako dito ah. Mukhang baliwala lang yung mga steps niya oh. Pero wala pa kaming 5 minutes, malalim na agad ang hinga ko. Iwanan na kami. Nauna na yung dalawa.
stopover agad. Inuman portion muna at ano, mahina po mga stamina. Hindi yata mga sanay, kulang sa practice. Sabi nila, pag malakas ka mga 45 minutes, pag hindi, isa't kalahati 2 oras. Di bambo. Yeah, marami unggoy dito ha. At may dala kami saging. Pero parang kulang sa dami nito mga to. Tapos sabi nila, yung mga bag, yung mga camera, hawakan mabuti kasi may time daw na nang hihila sila ng camera dito, mga gamit. Ano? Ang gaganda ng mga unggoy dito, matataba. Oh. Ganda mga itsura. Malilinis, hindi makamukhang galisin. Yan, nagililom na. Naiwanan yung 2 namin kasama. Slow down lang. Pero maganda dito, lilom na. Malamig na sa ilalim ng mga malalaking puno dito sa part na to. Wala na. May nanghingi pa unggoy. Wala pa daw. Parang kulang na 3 kilo saging mo dito. Masyado maraming unggoy dito. Sabi mas madami pa daw sa taas. Marami pa nakabang sa taas. Kaya nga siya tapok ko. O yan, nasunod oh. Mabait naman sila. Hindi sila yung mga tipong mga wild. Kagaya ng mga namimit namin unggoy doon sa Quezon na sobrang tatapang. Ito mga friendly naman. Yun oh, kasama namin makiyan. Way na. Wala na. Wala na. Kasi ang magaganda kasi dahil nabubuhay sila sa saging. Pag nahila kami natin, mamala natin may vlog na rin yan. Wala na. Sa iba naman. Naman na. Hindi ko kaya. Ay, hindi kayo may unggoy sa likod mo. Ang dami. Ayun na, susundan na kami mga unggoy. Hinihila na pati yung plastic ni Renz. Ang dami. Marami dito mga amo. Medyo basa, medyo madulas dito ha. Dandahan ha. Medyo basa ang daan. Hinila yung plastic ng unggoy kanina no? Ano yan, alunipan. Ano? Kidya. Galing dito. Sa taas. Galing na ito sa taas. Sa taas talaga yan. Tapos dyan kami nag-uwis. May pag-uwisan dyan sa taas. Ganun. Oo. Kaya huwag ka na magsabi. Sabi ni Ambo, nung bagong panganak daw sila ng bata-bata, yung mga anak niya bata, talagang nakakita pa daw nila dito ng karga-karga. So talagang umaahon ka na, may karga ka pa, kaya hindi madali. Kaya ito kami, wala nga kaming dala. Matutuloy magagaan pa to, pero talagang nakakala stop over na agad. At sabi nila, yun daw may mga sakit. Pag umahon dito, gumagaling. Yung mga nagtitake na exam, yung may mga kahilingan, nakit dito para mag-wish na kanilang mga kahilingan. Saan po ito? 2,000 step. O 2,000 step. May kalahati na po ba tayo? Wala pa. O meron na, makakasalibong isa pa. Nado tayo sa taas. Madadaanan din namin dito yung kanilang ang tawag doon pang doon daw sila nag-wish. Isang parang square daw na ganon. Mamaya, titinatin ko ano yun.
Napakasarap po umahon din sa bundok na ito kahit nakakapagod. Iba po ang ambience. Ang ganda, oh. Mga rock formation. Tingnan nyo naman, no? Tapos yung mga punong parang ang tatandanan nito. Nakakapal na ng mga trunk. Ayun, oh. Mga dadaanan nyo dito sa pag-akyat. Tapos may mga pahingahan din. Nakikinig ka na mga. Si Mickey, nakailang tigil na. Kasi para daw siyang, pag tinuloy niya, bukod sa hingal, para magba-blackout na. Ito talagang kahinaan niya, pero malakas mag-treadmill yan. Yun nga lang, pantay. Kahit 3 oras treadmill yan, ginagawa niya yun. Pero pag kagaya niyan, naka-incline, kung sa treadmill, baka incline 12-10 siguro ito. At sabi nila, kaya daw yan kahit mahina't wala pa daw nahimatay dito. Kasi, sabi ng mga kasama namin dito, ng mga Muslim, meron daw dito tumutulong para makakit ka sa taas. So, hindi ka nag-iisa. Kung nahirapan kami, natulong sa'yo, at yung mga sakit mo daw sa katawan, nawawala. Oo, ba talaga yun? Mumutla siya. Oh, mata, pati nga mata. Yeah. Kaya medyo nabalik na yung pula. Kaya nga unti-unti. Mapat ko yan, nakikita ko na. Si nanay, oh. Ang lakas, oh. Baka wala lang. Tayo lang ay hinihintay. Ako lang talaga yan naantay. Ako naman hinihingal ngayon. Stopover ulit. Hindi ko na mabilang kung ilang stopover na kami. Akala ko yun. Mahina stamina namin. Hindi. Akala ko yun nasa vlog. Madali laang, parang easy laang. O ayan, naabutan patuloy ng Bix yan. Ito po ang isa sa mga dahilan kung bakit mas pinili namin na mag-video sa ganitong paraan. Para mas maramdaman nyo po ang totoong eksena pag umaahon po kayo dito. Ito na kami pinaghirapan. Malapit na pero nandito pa lang. Gumaganda na. Oh. Tama view na yan. Kaya talagang love na love ko Mindanao eh. Kahit malaking gastos, lagang babalik dito. Maginhawa guys. Kahit na pawisan na kami dito, masarap huminga dito kasabay ng hingal mo. Malamig yung hangin. Napakasariwa. Pagod ulit. Ayan na ulit, oh. Ayan, pagod ulit. Madilim naman tong part na to ah. Dito tayo ngayon sa term ng mga local dito, Tampat. Pero sa mga hindi taga dito, pwede siyang tawaging shrine. Dito sila nagwi-wish pag may sila mga kahilingan pag naahon dito sa Budbonggao. Yun. At isa na daw ito na malapit na sa taas. Ito daw, tatali may ribbon na binigay sa baba para daw sa peace at good health. Peace at good health para sa ating tama. At ayan, matapos ang halos 1.5 oras ata namin na paglalakad, narating na rin namin ang tuktok ng Budbonggao.
Sa taas na 342 meters above sea level, ito ang pinakamataas na bundok sa buong Tawi-Tawi. Meron itong 3,608 steps bago ka makarating dito sa taas. Ito yung tipo ng bundok na kahit napuntahan mo na hindi ka magsasawang balik-balikan. Masasabi kong kulang na naman ang pinapakita ng camera sa kung anong nakikita po namin dito. Unang destination pa lang po namin ito dito sa Tawi-Tawi ha. Pero talagang pinapatunayan na ang Tawi-Tawi, world class ang ganda. Muli po ako si Gio, proud to be Filipino. Ipinagmamalaki sa buong mundo ang ganda ng Pilipinas. Kaya ganyan dapat ako tinagod nyo na ano. Tingnan nyo naman ang ganda ng view. Pagkada hindi maulap dito, matanaw mo na dyan, sa manang dyan. Mga bahagi ng Borneo, Malaysia. Kaya kaganda ng view. Ang ganda-ganda, sobrang ganda ng view. Nakakalungkot lang din makita yung mga ganito kagagandang mga lugar. Kasi alam ko darating ang oras na babalik din kami sa pinagmulan namin. Nakakalungkot na mawalay sa pamilya namin dito sa Mindanao. Naging napakaganda ng samahan namin sa loob ng ilang araw na pinagsamahan namin dito. Dito namin natagpuan ang tunay na kahulugan ng pakisama. Dito ko naramdaman ang mainit na pagtanggap bilang isang panauhin na kilalang katangian ng mga Pilipino sa angmang sulok ng mundo. Ito rin na maganda pag meron kang kasama talaga ng mga locals ng lugar na napupuntahan mo. Ito yung kagaya nito. Siguro kung kami ni Nikki, matatakot na kami bumaba dito. Isipin mo, dilim na oh. Wala akong nakitang vlog na bumaba ng Budbonggaw ng gabi na. Hindi ko kine-claim, pero baka kami lang. Pero ako lagi ako nakabantay sa YouTube, wala akong nakikita. Kakaibang experience na naman sa amin to. Hindi namin inaasahan na makakababa kami ng Budbonggaw ng gabi. Tingnan nyo naman oh. Oh. Ba't malinaw sa camera? Madaya camera ko ah. Madilim na po sa personal. Ewan ko ba't ganito to. Kakagutom na. See you po sa kainan mamaya. Oh, di ba? Sabi ko sa inyo madilim na eh. Oh, yan kita na. Kayo na madaya eh. Madilim na po. At talagang ganito mga gusto ko experience. Yung mga ganito experience ang gusto ko, yung mga kakaiba. Yung hindi ko napapanood sa TV o sa ibang vlogs. Ito ang pinakang nagpasaya sa akin dito. Yung ma-experience kong bumaba ng Budbonggaw ng gabi. Hindi, wala man daw nababa ng ganitong oras. O kaya nga. Pero ganito mga gusto ko, yung mga kakaiba. At saka ano daw, pag hindi daw tayo bumaba, i-rescue na. Oh, ganito yung mga magagandang experience. Ha? At tingin nyo, at least makita nyo rin kung paano po ang ambience dito sa Budbonggaw pag nababa ka ng gabi. Panibagong experience po ang aming pinakikita sa inyo dito. Dahil ito pong karanasan naman bago namin na ito ay hindi po pangkaraniwan. At sabi rin po ng mga lokal na kasama natin dito, kami lang po yata ang bumaba ng Budbonggaw ng gabi. Ako gusto ko yung mga ganito experience. So, kita nyo, madilim na. Oh? Kami lang tao dito. Aba, mamaya. Dito ba tayo naman kanya? May puno ah. Parang walang puno dati kanya. Meron ba? May puno sa gitna ah. Dito ba tayo naman kanya, friends?
medyo nadagdagan po yung aking kwento. At ngayon dito ko na po natatapusin itong aming vlog dahil pababa na kami. Baka po ako'y matalisod pa dito. See you po sa kainan mamaya. Bahala po saan tayo pupunta. So kakain naman kami ng hapunan dito sa Happy Surf. Dito Naku, sa ayan na, Bungao. mali-mali na nababasa ko. Nag-moist kasi sa salamin ko eh. Ang lamig kasi ng aircon ng car namin. Ang ganda yung sa likod, oh. Kung nakita nyo yung maliwanag, kita namin sa taas. At dito tayo kakain. Wow! Napaka-classic ng pictura. Huh? At tayo, mukbar? Okay na ito, upuan? Oo, Ha? upuan. Ano pong style ito? Pang ano? Tausog to Chinese. Chinese. Tauso. Yung may-ari, tauso. Oo. Yung upuan, Chinese. Yorong-yorong. Habang kumakain kami dito, may nakatingin sa amin. Mamaya, ay dapat kanina nga eh, mimit namin si Commander D. Inaantay kami din sa ano, kaso late kami nakadating. Doon sa isang coffee shop dito sa Bungao. Ayun, pinapanood kami habang nakain, no? Ang ating motovloggers at influencer plus YouTuber. Mamaya, baka i-meet natin pag ano, pag hindi pa siya nakabalik sa hotel niya. At saka maraming nagtataka din, kagaya dun sa yung isang kasama naman sa Sulu. Kami lang daw talaga rin ang nagdala na, ang turista na nagdala ng 4 wheels sa Sulu. At kahit si Pakita Moniki, kahit si Commander Daot, he's also wondering daw kung bakit daw ba kami nakapagdala din sa kanya dito. Kasi mabigat na klaseng vlogger yan ha, pero nagtataka rin daw siya. He's also wondering daw kung bakit din daw kami nakarating dito nandala yung sasakyan namin. Uy, mabango ang baso dito ha. Magaling na naghuhugas. Alam mo, isa sa mga nagugustuhan ko sa kainan, number 1, inaamoy ko ang baso. Pag ito amoy ulam, lalo na kung malansa. Ayun na, ayun na. Tawi-tawi. Pag nagsusurf, pag nagsusurf dito, ganyan. Isang buong lamesa ang pinakang tray. Oh, di ba? Unique, di ba? Yan ang isa sa pinakang the best na nakita ko dito sa ano, sa Tawi-Tawi. Tawi-tawi. Yung pag mag-serve ka, di ba sa atin, pangkaraniwan ang nakalagay dyan. Ay pag nag-serve ang mga waiter, tray, dito, ilalapag sa'yo isang buong lamesa. O ayan, kain na muna kami. At pagkatapos namin kumain, bahala na kung saan naman tayo tatambay. Ganda dito sa Kapitolyo, ang Tawi-Tawi. Maliwanag sa gabi. Naghanap lang kami ng maiihan. Ang saya dito ha. Siguro sa lahat ng pinuntahan namin dito sa buong Basulta, ito ang pinakang buhay ang nightlife. Kita nyo yan? Itong mga lugar na ganito, ang siguradong balang araw, lagi kong babalik-balikan. Ito, lobo, gabing-gabi na, bukas mo yung Kapitolyo nila. Ganda daw dito, kahit walang affair. Ito yung loob ng ano, Capitol ng Tawi-Tawi. Parang newly restored o bagong gawa. Naka-cove light. Napaka-fresh na itsura dito. Tapos tingnan mo naman, paglabas mo, yan ang bubungad sa'yo. View ng Tawi-Tawi from the top.
Mas maganda ganito, yung raw lang ang video. Hindi yung kung ano edit na ginagamitan namin gimbal. Sa ganitong paraan, mas makikita nyo yung talagang reality pag nandito kayo. Mas mararamdaman nyo. Anong pangalan nyo? Ikaw na lang. Ben. Nursing student? Kami mga uneducated kami, hindi kami nag-aaral eh. Laguna. Sa long drive, dala namin sakyan namin. Hindi, wow. Na-travel. Wala sa usapan yan. Hanggang Bicol lang kami, nakarating na kami dito. Ibigay mo mamaya, Niki. Bibigyan namin mamaya. Sa cellphone. Naka-makeup ka? Ikaw? O natural yan? No, kayo. Sige. Sige. Nice meeting you po. Salamat. Ganda ng taon nyo. Bye. Ngayong araw ay papunta naman kami sa Panglima Sugala. Doon yung sinasabing meron sila doon tuwing Sabado na parang kumbaga ay barter o wild market. Pero ngayon hindi araw ng Sabado kaya hindi po namin makikita yon. Pero gusto namin mapuntahan ang Panglima Sugala para mamasabi namin na napuntahan namin ito. At sa daan namin papuntang Panglima Sugala nadaanan din namin ang kanilang rubber tree plantation dito sa Tawi-Tawi. Alam nyo, iba sa pakiramdam ko na mabasa ng personal yung mga lugar na yan. Siguro dahil sa napakahirap ng pinagdaanan namin bago kami makarating dito. At matagal namin ito talagang gusto mapuntahan at ngayon, andito na kami. Kaya talagang nakaka-emosyonal kahit papano. Ito ang itsura ng bahaging ito ng Panglima Sugala pag wala ang market. O diba, maiba naman. At least napakita ko naman sa inyo ngayon kung anong itsura nito pag wala ang market. Pag nagtatravel, yung makakita ka na ibang klase mga pagkain. Trip naman namin din sa Bonggao, food tripping. Anong tawag dyan? Food tabak? Tabak. Dalawang stall pili naman, subukan namin kung anong pagkakaiba. Babalik na kami sa sakyan. Doon kami kakain sa concert ni Bamboo. Ang dami namin pinamili. Ang lalaki pala na serving. Ganito kasaya dito sa Tawi-Tawi at sa pangalawang pagkakataon nasubukan ko na namang gawing parang kamate ang drone sa isang concert.
Ganito kaenggrande kung ipagdiwang ang taunang kamahardikaan dito sa Tawi-Tawi at nasa harapan din ang mga bigating personalidad ng Tawi-Tawi at mga bisita. Ganito kasaya ang bawat gabi namin dito sa Tawi-Tawi, lalo nga't pinagdiriwang ngayon ang kamahardikaan at ngayon ay budyang Tawi-Tawi naman ang aming pinanonood. Sa ibang araw na namin in-explore ang Tawi-Tawi dahil sa ngayon ay mas pinili muna namin na mag-stay dito sa Bonggao para makisaya sa kamahardikaan. Sa totoo lang, hindi ako mahilig manood ng mga ganito, pero dito sa Tawi-Tawi ay talaga naman nag-enjoy ako dahil sa kung gaano kaenggrande ang kanilang pagdiriwang dito. Isa pa sa mas lalong nagpa-enjoy sa akin ay nang makita ko sa aking drone kung sino ang mga nasa unahan, mga bigating personalidad mula sa showbiz at politika. Ngayon ay oras naman namin para sa aming ocean adventures at ngayon ay una namin pupuntahan ang isla ng Panampangan. Ito po ang pinakamalayong isla na pupuntahan namin itong araw na ito at sa katunayan, humigit kumulang isang oras na naging biyahe namin kahit napakabilis nung bangka namin. Yung bang pakiramdam mo sa sobrang bilis niya ay para niyang winawasak ang kanyang sarili sa sobrang lakas ng impact niya sa tubig. Matapos ang napakahaba at napakasakit sa puwet na biyahe sa bangka, narating na rin namin ang isla ng Panampangan. Ito ang may record ng pinakamahabang sandbar sa buong Pilipinas. Sabi nga ni Jessica Soho, singhaba lang naman ng 3 istasyon ng MRT. Ito naman ang sumunod na isla namin pinuntahan. Ito ang isla ng Siangay Xiapo. Napakaganda ng vibes dito dahil mula dito ay matatanaw mo ang napakagandang view ng Budbunggao. At kahit may pagkakulimlim ang kalangitan ng punta namin dito, kitang-kita pa rin ang ganda at linaw ng tubig dito. Sunod naman namin pinuntahan ang isla ng Simunul. Napakasagrado nitong lugar na to para sa mga kapatid nating Muslim. Dahil dito, sa lugar na ito, unang itinatag ang reliyong Islam dito sa Pilipinas. Hindi man ako Muslim, pero wine-welcome ko kayo dito sa tinaguriang the birthplace of Islam dito sa Pilipinas, ang isla ng Simunul dito sa Tawi-Tawi. Pagmasdan nyo ang bawat kuha ng camera namin, mapa aerial at kahit dito sa baba,
Pansinin niyo kung gaano kakalmado at kapayapa ang paligid. Sana mabura na sa atin ang kung anuman ang unang impresyon natin sa mga Muslim na puro na lang kaguluhan, dahil hindi po yan ang natutunan namin sa pamamasyal namin dito sa mga lugar na ito, dahil ang tunay na kahulugan ng Islam ay kapayapaan. Dito sa amin, hi, hello, kamusta? O sa modernong panahon, ano na? Dito, assalamualaikum, na ang ibig sabihin, peace be unto you, o sumainyo ang kapayapaan. Yun naman, ngayon ko lang ata narinig yan. Ang alam ko lang kasi, cute ako. Yun kasi ang laging sinasabi sa akin, na alam mo hindi ka gwapo, pero sobrang cute mo. May kaduksong pa yun, nakakainis ka. Ito ang Masjid Sheikh Karimul Makdum, ang kauna-unahang moske dito sa Pilipinas. Dating poste, pinakaunang poste, conserve nila. Bali yan na lang yung natirang pinakang original structure, mga silbing alaala ng kauna-unahang moske. Ang history daw po na ano? Sa labas. It has been almost 600 years following our calendar. Now it's 2023. So from 1380, it has been more or less 623 years, 643 years following our Gregorian calendar. An Arabian missionary, this scholar, a teacher, a judge named Sheikh Karimul Makdum, set foot in the island of downtown from the first scene of Islamic civilization. This was the finest era in history of Tawi-Tawi. You know, Sheikh Makdum in 1380 had liberated the people from the yoke of paganism and ignorance. He lighted the torch of Islam that became luminous in every home. So itong plaque, 1980, the first Hindu celebration of Islam, the senior Marcos Galilee. Ito ang loob ng kauna-unahang moske dito sa Pilipinas, dito sa Simulol Island, sa Tawi-Tawi, the birthplace of Islam. Ayan, meron ditong ilan na lang ng mga tulang araala, kung ano yan, yung mga lumang poste na preserve nila. Punta tayo ngayon doon sa libingan. Kuya, sino po yung nakalibing po doon? Yung po, dito yung libingan. yung po nag-ano po nito? Oo. Punta tayo sa sa libingan ng Sheikh Karimul Makdum. Siya yung missionary na nagdala na Islam sa Pilipinas. Diyan nakalibing si Sheikh Karimul Makdum. Itong bato, itong may part na yan,
May bato, yan daw yung paa. At doon naman yung ulo. Sa mga pananalita ni Kuya, napakarami namin natutunan. Sobrang galing niya magpaliwanag. Sayang nga lang at hindi ko nakunan simula una yung lahat ng paliwanag niya. Dahil nung mga oras na yon ay napakadami kong kinukunan. Sayang, hindi ko alam. Punong-puno Aroro. First come, first serve dito. Meron lang ilan na nag-giveaway pero ayaw nga namin kaso mobile nila. Abutin daw ng 4 hours ang biyahe namin. Wala din sa Bunggao hanggang sa Tangka. Inip-edit po ang ipinakikita ko sa inyo ngayon. Ito ay isang paraan po namin para makarelate kayo sa kung anong totoong pinagdadaanan ng mga napapanood nyo po bago marating yung mga lugar na ito. Mainit, malagkit sa pakiramdam, yung makakaramdam ka ng antok na talagang ibabagsak ang katawan mo, kasabay nun ang malagkit na pakiramdam at mainit na kapaligiran. Sa mga oras na ito, sa totoo lang, talagang ako ay nagtitiis na ng napakatinding antok at sakit ng katawan. Hindi ko magawang makatulog dahil wala naman ako mapwestuhan. Isa sa pinakamalaki kong pinoproblema kung saan ako kukuha ng lakas mamaya pagdating namin na si Tangkay. Okay, gets ko na. Ngayon ko lang nalaman. So, ganito pala ang style dito. Ang pinakang port nila nasa gitna pa rin ng karagatan. At bago kang karating, doon sa kumbaga parang pinakang Grand Canal ng Sitangkay, kailangan mo pang sumakay ng bangka pagkababa mo ng barko. Siguro yung iba sa inyo na mga nakakapanood sa amin nito, iniisip na baka nagsisisi na kami. Hindi po. Sa totoo lang, lalo kaming ginaganahan. Ayan na, simula na ng mga power na eksena. Iba na ang itsura ng bangka. Para na akong wala sa Pilipinas sa pakiramdam ko nung makita ko yung mga yan. This is how you ride a boat going to Sitangkay from the port, mga papa. Naku, ayan, tingnan nyo. Low tide ata, kaya ganito. Mababa yung bangka, hindi ako makababa kasi baka humampas yung mga camera gear ko nasa likod ko.
Meron gasoline station din dito. Guys, ganito dito. Para din pala siyang pampaserong jeep. Yun nga lang nasa tubig. Tatabi, sa pinakang kumbaga parang bus stop nila dito. O lahat naman, kahit saan dyan. Pag may bumaba, bababa sila. Ayan na, dati napapanood lang kita sa vlog, nakikita na kita ng totoo. Diyan banda sa May nightlife din dito sa Sitangkay. Dito kami kumain ngayong gabi. Tingnan nyo. Oh! Sitangkay, guys! Ayaw na magati. Assalamualaikum. Baka mo mamaya kumita inirinit kaya si Tangkay. Tingnan nyo, yung video ko kanina, yung gamit ko yung isang yung sa mas gusto talaga namin yung gabi. Tingnan mo na, iba kami dito. Marami na nag-video dito na umaga. Kami, trip talaga namin, target namin gabi. Gabi. Night person kami. Hindi na nga pala namin na video kanina kasi gutom na kami. Ang mga order nga pala namin dito, puro fried chicken. At kita nyo naman yung mga previous vlogs din namin. Na talagang gusto namin fried chicken at tikman sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Ito pala, may ibang order din. Ito. Yan, ano ba yan? Yung
Quick tour kami dito sa Tangkay. Kahit hanggang doon lang sa munisipyo nila na ano, yung sa may landmark nila na I love sa Tangkay. Sobrang tahimik na dito sa si Tangkay. Yung kasama namin, siya na lang nag-iisa-isa na maingay dito. Parang sa bilang ko sa tansya man, sa 13 na ang kinakanta niya. At medyo lobat na kaya tinigilan ko na rin yung video. Ito po ang ating content dito. Lagi po kaming panggabi. At ito, may tayong kasama na taga dito. Sasamahan tayo doon sa kanilang munisipyo. Ano kasi ba? Mga 9:30 na po siguro dito. Wala na katao-tao. Kung may mapailan nila na lang. Tahimik na po si Tangkay. At ito ang isa sa gusto namin talaga. Ipakita sa inyo ng kung ano ang isang lugar na kalimitan natin nakikita sa YouTube, sa mga vlogs, sa umaga. Sa amin, mas gusto namin yung naiba. Sa gabi naman kami. Angay-angay sa Pag-ilong. Sila yung nasa restaurant. Hindi doon natapos ang niradition na para sa amin. Nagawa sinamahan nila kami dito. Gabi na kasi wala talagang halos tao. Rolling action! Assalamualaikum, Venice of the South, representing si Tangkay! Ito pala yung kuya. Pang-mix pa. Yan. Paalis na kami. Ito na. Thank you po. Bagamat nasa may bandang dulong bahagi na kami ng Pilipinas, hindi pa rin nawala sa pakiramdam namin na kababayan natin ang mga naninirahan dito. Naging napakainit ng pagtanggap nila sa amin kahit sa sandali lang na oras na inilagay namin sa lugar nila. Panibagong lugar na naman na nakapagparamdam sa amin ng Filipino hospitality. Kaya maraming salamat si Tangkay. Pag may pagkakataon ulit, babalik po kami. Maraming salamat po sa inyong lahat. John, magkain dito. Labas na. Ito ko naganda. Open ocean na ulit. Kamusta kami sa Grand Canal sa ano? Sa... Para sa amin, ito ang pinakamasarap na experience, yung naiiba sa lahat. Baka mga alas 10 na siguro ngayon, ano? Hindi kami makapagmabilis. Malayo pa kami sa Pantalan kasi tingnan nyo man, no? Ang layo na namin doon sa mainland. Oh, daw kababaw. Parang gatuhod lang. Ang layo na, oh. Inabutan kami ng low tide. Yung may-ari nga daw ng bangka ayaw na kasi masyado na daw, babaw. Nakiusap lang yung mga kasama namin na tulong na rin sa amin na dyan. Maingat naman. Wala pa kaming hindi pa kami sumasayad. Doon sa mga hindi nakakaranas ng bangka dyan, sa gabi, ganito po ang itsura ng karagatan, lalo na Bagayan, may buwan. Napakatahimik. Nandito po kami sa, kung di ako nagkakamali, Celebes ito. Sobrang babaw na, oh. Para isang dangkal na ng tubig. Doon pa kami pupunta, oh.
Doon sa may ilaw na yun, yun yung pantalan. Pakalaki pa namin. Naikot kasi tayo para sa malalim. Kaya baka hindi kami mabot sa ano sa bar ko. Baka iwanan kami. Uy! Merong sandbar! Oh? Ako pasan dito. Aba, ayaw mag-focus. Sungsong mo mag-down ka. Oh? Sandbar, oh? Yun yung mga kumukuha ng ano. Yan, lumalim na kami. Yan, nagkawasan. Andar na. Tingnan nyo kaganda ng tubig dito. Gabi na, oh. Ito ang mga experience. Mga karasang hindi ko makakalimutan sa akin. Lalo na syempre, hindi naman ako kagaya na ng kuya. Sila sa kanila, baliwala ito. Pero sa akin, napakalaking experience ito. Mga hindi ko naman talaga kinagis ng gawain. Oh, grabe, lino ng tubig. Malapit na kami sa pier. Sobrang sayang experience ito, grabe. Nasa harap ko, kung doon nagkakamali. Bro, international ship ba to? Oh, laking barko niya, no? Parang ano to, ah. Parang tanker, container, awan. Laki, ah. Aputya, pag bumagsak to, durog tayo. Aba, ay, nakakatakot, guys. Guys, ayoko na ganito, ha. Creepy na to. Ayoko na ganito. Tingnan mo naman, no? Joe, lubid Joe. Ay. Kawakas, nakadating ka. Kala ko hindi na kami aabot, ah. Pababa ang dagat. Ay, dito na kami. Thank you. Malboro. At dito na natatapos ang aming adventure sa Sitangkay, ang tinaguriang The Venice of the South. Mga bisita. Panggabi. Bisitasin ulap na. Mga vlogger? Oo. Minsan. Minsan lang. Bating nga Joe. Dito konti ako. Dito na kami umakyat dito sa isang barko. Kasi masyado nang mababa. Hindi na kami makakita. Kanina doon kami bumaba ng bangka. Para sumakay. Ngayon dito na kami sa ibang barko. Para makababa lang. Yan. Sari-sari. Akala na wala nang dagat. Ito na yung barkong sasakyan namin. Sakyan ulit namin kanina. Yan, pakita kami. Nagkakarga pa. Kaya pala talagang hindi pala kami maiwanan. Kuya! Okay. Akala na yan yung hinagdan. Pa-slide. Wakas, nakabot, nakasakay din. Balik na kami sa taas. Puno. Nakagpwesto. Ito, meron. Ito, wala daw. Ambo kayo po saan? Oh, Ambo. Dito ka na muna, Nay. Nay, dito na po muna kayo. Dito ka na muna, Nay. Hi guys, nahihirapan na po kami kung saan po kami harap ng wedding namin. Wala po kasing spasyo. So, Dahil sa pagpapidyo ko. balik tayo.
Hanapan mo muna. Kaya sa tulog na. Bukas na ulit. Good night. 11 PM sana ang alis ng barko, kaya lang sa dami ng kinakarga na-delay ito na 5 oras, kaya nakalis kami ng 4 AM na. Alas 9 na ng umaga kami dumating dito sa Bonggao. 5 oras ang itinagal namin sa paglalayag. Diyan namin iniwanan yung aming sasakyan para pagdating namin ng barko, hindi na kami magko-commute. At saka para mas komportable na rin kasi nandyan lahat ng gamit namin. Anong oras palis dito? Hello? Welcome to Port ng Tawi-Tawi. Thank you po. Dito po kami, ang saya-saya namin ngayon. O ayan na nga yan yung sinasabi ko sa inyo na talagang mababait ang tao dito, saka mga masiyahin. Journey ni Reds. Nandito na kami sa Sanga-Sanga Airport dito sa Bonggao. Hindi na siya makakasama sa mga biyahe namin. Papunta naman sa iba't ibang isla ng Visayas. Dito na natatapos ang journey ni Renz kasama namin. Nandito na kami sa Sanga-Sanga Airport dito sa Bonggao, Tawi-Tawi. At hindi na siya makakasama sa amin sa aming pag-ikot-ikot sa mga isla naman pabalik ng Luzon sa Visayas. Yan. Ano? Tara. Nandyan ang kapalit sa trono ni Renz. Hi! Siya makakasama natin pabalik ng mainland Luzon. Dadaan na namin ang iba't ibang isla ng Visayas. Ayan na, dito kami sa airport. Sa mga huling araw namin dito sa Bonggao, ito ang pinakang huli namin pinuntahan. Ito ang Balubok Limestone Formation. Andito na naman ako sa pinakang ayaw ko na part sa tuwing nagta-travel kami. Yung mga moment na malapit na kaming umalis sa isang lugar na pinuntahan namin. Lalo na't nakikita ko ang ganda nito. Maraming salamat po sa inyo ambo, sa inyong talaga namang full force na pagsama nyo sa amin sa biyahe naming maituturing na pinakamagiging #1 kahit san pa man kami makarating, at sa napakatinding effort nyo para maipasyal kami sa inyong napakagandang lugar. Marami pa kaming destinations pero ngayon pa lang, at kahit hindi ko pa nararating yung iba, masasabi ko nang ito na ang magiging pinakang paborito namin sa lahat.
Ikaw ba naman ang mabigyan ng package deal na ganda ng destinations plus sinamahan nyo pa ng napakasaya at gandang samahan natin? Hindi lang ang ganda ng inyong lugar ang naipakita at naipakilala nyo sa amin. Ako si Gio, from the island of Luzon, isang Tagalog, and I choose Bangsamoro. At dito natatapos ang aming pag-ikot-ikot dito sa mga isla ng Basulta. Ngayon, samahan niyo naman kami pabalik ng mainland Luzon at dadaan tayo sa mga isla ng Visayas. Mula dito sa Tawi-Tawi, ako si Gio. At ako si Nikki Ann. Kasama ang aming new travel buddy. Sherry Ann Sally. At ito ang aming Archipelago Travel Go! Saan mang dako ng Pilipinas, sari-saring kultura. Isang himig, isang awit, alang-alang sa ng bayan. Sa susunod na episode, ang muling pagdating namin sa Zamboanga City. At mula dito, babiyahe naman tayo pabalik ng mainland Luzon kung saan ay dadaan din tayo ng iba't ibang isla ng Visayas.